Palabas ng mall si Rigor, kasama ang kanyang nobya na si Althea. Matapos ipag-shopping ang kanyang nobya, kaka-check out lang nila ng pinakabagong modelo ng cellphone na nagkakahalaga ng halos 100,000. Ipinagmalaki iyon ni Rigor ng buong yabang na para bang isa lamang itong karaniwang gamit para sa kanya. Masaya ka ba sa bago mong cellphone, sweetheart? Oo naman, sweetheart. Palagi mo na lang talaga akong ini-spoil sa mga bagay na gusto ko. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili ko kaysa kay Jonas. Jonas? Ang bobo mo na lang kung siyang pipiliin mo. Wala nga sa kalingkingan ko ang ex mong yun eh. Sayang nga eh. May talent naman siya. Pero halatang wala siyang pangarap sa buhay. Kontento na lang siya sa pamamasada ng taxi. Hindi mo na problema yun. Tsaka ang babaeng kagaya mo ay hindi nababagay sa isang taxi driver lang. Nababagay ka lang sa akin. Guwapo na, mayaman pa. Ikaw talaga, sweetheart. Pero may itatanong lang sana ako sa'yo. Yes, ano yun, sweetheart? Ano ba talagang business mo? Mag-iisang taon na kasi ang relasyon natin. Hindi ko pa alam kung ano talagang negosyo mo. Baka sakaling makatulong pa ako. Nahihiya na kasi akong tanggap lang ng tanggap ng pera galing sa'yo. Sweetheart, hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Hindi mo pa kasi maiintindihan ang ginagawa naming transaksyon sa ngayon. Tsaka wala ka dapat ikahiya. Kasi responsibilidad ko ang mag-provide sa'yo dahil boyfriend mo ko. Pero sweetheart... Ano ba, Thea? Huwag na makulit at madaming tanong. Sorry, sweetheart. Sorry din, sweetheart. Nabigla lang ako. Basta, huwag ka na kasi magtanong. Tsaka, dapat na masanay ka na magbuhay prinsesa sa mga kamay ko. Napangiti na lang si Althea sa sinabi niya. Sabay pasok sa kotse. Maya-maya, habang nagmamaneho si Rigor palabas ng parking lot ng mall, pasimple niyang hinahaplos ang manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Sa tabi niya, nakasandal si Althea. Hawak-hawak pa ang bagong cellphone na binili niya. Ngunit ilang kilometro pa lamang ang natatakbo nila, biglang may tumunog sa makina ng kotse at unti-unting bumagal ang andar nito. Sweetheart, anong nangyari? Lintik na kotse. Nasiraan yata tayo. Kakagaling lang sa maintenance to ah. Paano tayo niyan, sweetheart? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. I-check ko muna ang makina. Huminto sila sa gilid ng kalsada, malayo sa kahit anong gasolinahan. Bumaba si Rigor, inangat ang hood at agad na sumalubong sa kanya ang usok mula sa makina. Mukhang na-overheat ang makina, sweetheart. Anong gagawin natin? Gumagabi na oh. Nakakatakot naman dito. Relax ka lang, sweetheart. Tatawag ako ng mekaniko. Habang abala si Rigor sa kanyang cellphone, may paparating na taxi sa direksyon nila. Huminto ito ilang metro sa harap ng kotse at bumaba ang driver. Althea, kayo pala yan. Jonas, ikaw pala. Ako nga. Bakit nasa gitna kayo ng daan? May problema bang kotse ninyo? Ikaw? Di ba ikaw ang ex ni Althea na isang hamak na taxi driver lang? Ano to? Sinusundan mo kami? Grabe ka naman magsalita, pare. Hindi ko kayo sinusundan oh. Nasa biyahe lang ako. Nadaanan ko lang kayo dito. Ganun ba? Di pwede ka nang umalis. Di ka namin kailangan. Rigor naman, baka matulungan tayo ni Jonas. Sa pagkakaalam ko kasi, marunong siya sa pag-aayos ng sasakyan. At talagang gusto mong humingi tayo ng tulong dyan sa ex mo? Bakit naman hindi? Kung kailangan talaga natin, di ba? Hindi. Ang hamak na taxi driver na tulad niya ay walang karapatan na hawakan ng makina ng kotse ko. Sobrang mahal niyan at baka masira niya pa. Wala siyang pambayad. Jonas, pasensya ka na kay Rigor. Sige na, umalis ka na. Kaya na namin to. Sigurado ka, Thea? Hindi ka ba nakakaintindi? O gusto mo pang upakan kita? Sweetheart, please, tama na.
Nagmamabuting loob lang naman si Jonas. Hindi ko akalain na mas masahol pa sa ugali ng aso yung ugaling na lalaking pinalit mo sa akin, Thea. Anong sabi mo? Rigor, huwag! Akma na sanang susuntukin ni Rigor si Jonas, buti na lang ay pinigilan siya ni Althea at huminaho nito. Napailing na lamang si Jonas at bigla namang tumunog ang cellphone nito, kaya agad niya itong sinagot. Sa kabilang banda, narinig naman ni Rigor ang usapan ni Jonas at ang kausap nito sa kabilang linya. Ano? Hindi pwede, tol. Pinaghirapan kong perang yun. Kailangan natin mabawi ang pera natin sa scammer na yun. Magre-report tayo sa NBI para matrace ang mga walang kaluluwang tao na yan. Hintayin mo ako. Papunta na ako dyan. Nang marinig ni Rigor ang salitang scammer, ay nakaramdam siya ng pagka-guilty at nanlambot ang mga tuhod niya nang marinig din niya na i-report ni Jonas ito sa NBI. Agad na umalis si Jonas at naiwan siyang natulala saglit kasama si Althea. Sweetheart, okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Huwag kang nga maraming tanong. Nai-stress ako sa iyo eh. Pasensya na. Ikaw, alam mo namang ex mo yun. Lapit ka pa ng lapit. Pinagtatanggol mo pa. Hindi ko naman siya nilalapitan at hindi ko din siya pinagtatanggol. Gusto ko lang naman kasi na makauwi na tayo kasi pagod na ako. Oo na. Hindi ka kasi makapaghintay na akong gumawa ng solusyon eh. Sige na, tumawag ka na ng mekaniko. Tumawag naman agad si Rigor ng mekaniko at ilang minuto pa ay dumating na nga ito at inayos ang makina ng kotse niya. Pati mekaniko ay pinag-iinitan na niya at napansin naman ito ni Althea. Sweetheart, pwede ba kumalma ka dyan? Masyadong mainit ang ulo mo eh. Pasensya na, kumukulo lang talaga ang dugo ko ngayon. Matapos ko makitang pagmumukha ng taxi driver na yun. Huwag mo na kasing isipin si Jonas. Ikaw ng boyfriend ko ngayon. Wala siyang karapatan na maging boyfriend mo. Hindi ko nga alam bakit mo pinatulan yung lalaking yun eh. Pagkatapos maayos ang sasakyan, agad namang hinatid ni Rigor si Althea sa bahay nito. Ingat kapag uwi, sweetheart. Oo, kaya ko ng sarili ko. Pahinga ka na. Nang makapasok na si Althea sa bahay, dumiretso si Rigor pa uwi sa kanyang mansyon. Pagdating niya, halos alas 9 na ng gabi. Pagkaupo niya sa kanyang swivel chair sa opisina, biglang nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, si Ruben, ang kanang kamay niya sa lahat ng transaksyon. Oh, Ruben, anong meron? Boss, may kumanta. Isa sa mga tao natin nagsuplong sa NBI. May nakapag-report na at tinitrace na tayo ngayon. Napatigil si Rigor, pero agad din niyang pinanatili ang tikas ng boses. Ilang beses na tayong tinatakot ng ganyan. Sari na ako sa mga pananakot nila na wala namang aksyon. Hayaan mo yan, wala yan. Boss, iba to. Malakas tong ebidensya. Baka pati pangalan ng mga kliyente natin, hawak na nila. Hay, huwag kang nga magpanik, Robin. Linisin mo mga record mo sa computer. I-delete mo lahat ng social media accounts na ginamit mo at gumawa ka na lang ulit ng bago para wala silang makuha na ebidensya. Sige po, boss. Pagkababa ng tawag, isinandal niya ang ulo sa upuan at pumikit. Saglit naman niyang naalala ang sinabi ni Jonas. Hindi. Posible namang taxi driver na yun. Makakasira sa reputasyon ko. Wala namang alam yun. Naglakad siya papunta sa bar counter ng kanyang mansyon at kumuha ng alak para uminom. Gusto kasi niyang pakalmahin ang sarili pagkatapos marinig ang balita ni Ruben. Nilunod niya ang sarili niya sa alak hanggang sa nagising na lang siya kinabukasan nang marinig ang tunog ng phone niya. Agad niyang sinagot ang tawag ng makitang si Althea ito. Good morning, sweetheart. Kumain ka na ba? Hindi pa, kakagising ko lang. Mukhang paus yata ang boses mo ngayon. Malamang, kakagising nga lang, di ba? Oh, bakit nagagalit ka agad?
Nagtatanong lang naman ako ah. Ay, pasensya na. Inaantok pa kasi ako, sweetheart. Sige na, magpalamig ka na lang muna ng ulo. Sorry talaga, sweetheart. Hindi, okay lang. Naiintindihan naman kita. Pagkababa niya ng tawag, ay tumawag naman si Ruben at agad naman niya itong sinagot. Oh, Ruben, ano nang balita? Nagawa mo na bang pinagagawa ko sa'yo? Opo, boss. Nadalit ko ng lahat ng accounts. Magaling ang IT na nakuha ko. Good to know. Tsaka, huwag na kayo masyadong kabahan dyan. Relax lang. Kailangan natin makakote ng 2 milyon ngayong buwan. Gumawa kayo ulit ng accounts. PS, boss. Copy. Hindi pa din nga nagpatinag si Rigor sa balitang narinig niya tungkol sa pagkasuplong niya sa NBI. Tuloy-tuloy pa din ang kanilang transaksyon sa pangi-scam. Hanggang isang umaga, pagkababa niya ng hagdanan, kumalabog ang gate ng mansyon. Sunod-sunod ang malalakas na katok. Sakto namang palabas siya ng bahay sa mga oras na iyon. Magandang araw po. Magandang umaga po, sir. Napadaan yata kayo. Ikaw ba si Rigor Angeles? Opo, bakit po? May warrant of arrest kami laban sa'yo dahil sa reklamong estafa at illegal recruitment. Nalaki ang mga mata ng mga kasambahay at nagulat si Rigor. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang ekspresyon ng muka. Pinusasan siya ng mga pulis at agad dinala sa presinto. Sir, nagkakamali po yata kayo. Wala akong ginagawang kasalanan, kaya wala kayong pwedeng ikaso sa akin. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sumama ka na sa amin ngayon din. Hindi, di niyo ako pwedeng isama, sir. Nagpupumigla si Rigor pero wala pa rin siyang nagawa kundi ang sumama. Pagdating sa tapat ng police station ay agad siyang pinababa ng mga pulis at dinala sa loob. Nagulantang naman siya nang biglang sumugod si Jonas. Buti na lang napigilan ito ng isang pulis. Ikaw? Ikaw palang may pakana ng lahat? Akala ko ba galing sa malinis na paraan ang yaman mo? Isa ka lang palang scammer. Empleyado mong illegal recruiter ang niloko sa akin. Magbabayad kayo. Hoy, taxi driver, huwag mo kong pagbintangan ng kung ano-ano ha. Galit ka lang kasi ako pinili ni Althea. Dahil walang-wala ka kung ikukumpara sa akin. Tama na yan, Rigor. Napatigil naman si Rigor at labis na nagulat nang marinig ang boses ni Althea sa likuran. Agad siyang lumingon sa likod at nakita niya ang disappointment sa mukha ng dalaga. Galit na galit ang dalaga na ibinalik ang cellphone na binili niya. Althea? Oh, ayan. Ibabalik ko yan sa'yo. Pati na din tong kwentas na galing sa illegal mong pera. Dinamay mo pa talaga ako sa perang galing sa nakaw ah. Lahat pala na binibili mo sa akin ay galing pala sa pangi-scam. Hindi mo man lang naisip ang mga taong naghirap dahil sa ginawa mo? Wala kang puso. Nagsisisi ako ng sobra na pinili kita. Tia, sweetheart, huwag kang maniwala sa lalaking yan. Hindi totoong scammer ako. Malakas ang ebidensya laban sa iyo, Rigor. Huwag ka na magkaila pa. Kung mangmaliit ka kay Jonas, sakala mo kung sino ka. Yumaman ka lang pala sa pangi-scam. Kaya pala hindi mo masabi sa akin kung anong negosyo mo eh. Lintik naman, Tia. Bakit ka ba naniniwala sa taxi driver na yan? Sinisiraan niya lang ako sa'yo. Oo, taxi driver lang ako. Pero lumalaban ako ng patas sa buhay, pre. Aminin mo ng kasalanan mo dahil wala ka ng takas. Tapos nang maliligayang araw mo. Hindi! Hindi! Tuluyan na ngang nakulong si Rigor. Pagkatapos mapatunayan na may sala talaga siya at isa siyang head ng illegal recruitment and ticketing online scam. Sa loob ng selda, natutunan niyang magpakumbaba at magtiis ng panguhusga ng mga taong nasa paligid niya. Sobra ang kanyang pagsisisi sa lahat ng nagawa niya. Sobra ang hiya niya nang maisip niya na ang minamaliit niyang taxi driver ay kumikita ng pera na galing sa legal at patas. Samantalang siya ay umaman lang dahil sa pangi-scam. Sa buhay, kung sino pa ang nasa ibaba,
siya pa ang lumalaban ng patas. Kaya wag natin husgahan agad-agad ang kapwa natin dahil lang kung ano lang ang nakikita natin sa labas. At hanggang dito na lang po ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!